Hello. So another situation po tayo from Seaboard, November 2025. So itong problem na to guys, no, ito po yung exact data na lumabas during my exam. So ito po yung figure that time, and ito rin po yung mga questions as well as yung mga given. And take note, password na rin po ito. 2018 yata nung last na lumabas itong problem na ito. And dito na modify lang po yung third question. So basahin ko lang, no. Sabi dito, three identical smooth cylinders are stuck in a rigid bin as shown in the figure. So meron po tayo ditong rigid bin and dito we have three identical cylinders. So cylinders tong mga to guys, no, pahaba po yung mga yan. So hindi ko na lang ipapakita. Okay? And sinabi na sila daw po ay identical. So basically pare-pareho po yung sizes nito as well as yung material na ginamit. Okay? And kindly take note of this word guys, itong smooth. So, application na naman ito ng equilibrium. So, dapat talaga magamay natin kung paano mag-draw ng free body diagram. Okay, so sabi dito, each cylinder has a diameter of 0.5 meter and weighs 400 Newton. So, pare-pareho po yung diameter nito and that is 0.5 meters. Okay, and pare-pareho din po na yung weight nila and yung weight po nila ay 400 Newton. Okay, and take note guys, no, na yung weight po nung bawat cylinder ay nag-act po yan sa may center of gravity. So basically, nasa gitna po yung center of gravity po nito and dyan po dapat nag-act yung bawat weights. Pero maya na lang din po natin yung pag-usapan. Okay, so binigay po yung width ng bin natin, that is 0.8 meter. And dito we have three questions. Una, determine the total reaction at F. Okay, so ito po yun. And pangalawa, determine the total reaction at A. So, itong total reaction at A, mapapalabas po natin yan once we analyze ito pong cylinder natin individually. Okay? Itong sa F naman, externally, makakapag-solve tayo niyan kaagad. Okay? And number 3, dito mayroon ng friction na present. So, maya ko na lang din basahin yung number 3. Okay, so before ko po i-solve itong 1 and 2, no, pag-usapan muna natin or i-draw muna natin yung free body diagram ng ating figure. Okay, so we have here, yan, so ito yung figure natin. Please ko lang. And take note guys, no, itong sinabi na smooth. So basically lahat ng contact po natin dito ay smooth po yung mga yan. And we know that from our equilibrium, kapag sinabing smooth surface, isa lang po yung reaction natin dyan. And that is yung perpendicular sa surface. Okay? So basically dito sa F, we have here yung perpendicular reaction. So we have here yung NF. So lagay ko lang din, no? May NF po tayo dito. And then sa E naman, we have here NE. And take note, perpendicular po yan sa surface ng E. And then sa NB naman, we also have here perpendicular reaction, NB. And then sa D, we also have perpendicular sa surface sa point D. Okay, so ito po yung mga reactions natin, no, sa dito externally. And take note guys, kapag analyze natin to individually, mapapalabas pa natin yung contact reaction ng bawat cylinders natin. Pero mamaya na lang po muna yun. Okay, so aside from this reaction, draw na rin po natin or ilagay din po natin yung weights ng bawat cylinder. And take note, yung weight po natin nag-act po yan sa center of gravity. So, let's say dito yung center of gravity natin sa may gitna. And dyan po nag-act yung ating weights. Na? So, may weights po tayo na 400 Newton each. Okay, so here 400 Newton. Yan. Lagay ko lang guys, no? And then, ano pa? So, dito no, ilagay rin po natin yung width po nung bin natin. And that is 0.8 meters. Okay, so width po nung bin natin is 0.8 meters. And ang diameter po ng isang cylinder ay ito, 0.5 meters. So, kapag diameter, no, ito po yun. So, drawing ko lang din. Wait lang. Okay, so let us say ito po yung isang cylinder natin and ang diameter po nito ay 0.5 meters. Okay, so para-parehas po yung mga yan guys, yung diameter po nila, para-parehas po yan na 0.5 meters. And ito, since 0.5 po yung diameter, basically yung radius po ng bawat cylinder is kalahati lang ng 0.5 and that is 0.25. So therefore, dito, pwede nating ilagay na ito po ay radius, no? And that is 0.25. And ito rin sa may gilid ay radius din po yan. And yan po ay 0.25. And take note guys, no, na itong kabuuan natin is 0.8. So basically, masosolve po natin itong distance na to.
And take note, no, na mahalaga po itong dimension na ito sa pagsosolve natin mamaya. Okay? Kasi dyan po natin kukunin yung angle na sobrang halaga sa pagsosolve natin mamaya kapag solve na natin yung number 2 and 3. Okay, so basically guys, since 0.8 po itong kabuuan and mayroon na tayo ditong dalawang 0.25, ano kaya yung maiiwan dito sa may gitna? So 0.3, no? So ito pa ay 0.3. Or that is 0.8 minus 0.5. Okay, so 0.3. Ayan. Sige, try na natin i-solve yung number 1. Itong number 1, sabi ko nga kanina, pwede natin i-analyze ito externally, no? Na kahit hindi pa tayo nag-analyze nung cylinder natin individually, masasolve natin yan kagad. Kasi looking at our figure, as you can see, by taking summation of forces vertical, solvable na po kagad si NF. Okay? So, try natin. So, number 1 na daw po yung reaction natin sa F. So, dito pala, no, ang sinabi ay total reaction. Pero itong total dito, this also refers to our NF. Okay, so RF or NF, pareho lang po yan. Kasi smooth po yung surface natin. Okay, so here yung NF. And by taking summation of forces vertical is equal to 0, assuming upward, is equal to downward, we have here NF is equal to, ayan, we have here tatlong 400 Newton. So 400 plus 400 plus 400. Or simply ito po ay tatlong 400, no? So therefore, solve na po natin kaagad si NF. And that is 1,200 Newton. Ayan. So ito tamo yung sagot natin for number 1. So mabilis lang tong number 1, guys. Okay, kasi analyze lang po natin siya externally. Hindi na tayo nagkalas. Kung baka hindi na natin inanalyze isa-isa po itong bawat cylinders natin. Pero this time, sa number 2, since point A po yung hinahanap, may dalawang cylinder po na nag-contact dyan and nasa loob po siya. So basically, magkakalas na tayo dito sa number 2. Or i-analyze na natin to externally. So sige, number 2 tayo, guys. Add lang ko ng page, no? For number 2, ang tinatanong sa atin ay reaction at A. Ayan. Okay, so dito kunin ko lang tong figure kasi mahalaga. Magagamit natin ito mamaya. So, since reaction at A po yung hinahanap, ay i-analyze muna natin to cylinder sa pinakataas. Or dito na para hindi tayo malito, pangalanan po natin yung bawat cylinder. So, itong pinakamataas, tawagin natin ito as cylinder 1. Itong sa gitna, cylinder 2. And pinakababa naman, cylinder 3. Okay, so dito muna tayo guys sa cylinder 1 natin. So, considering tong cylinder 1, mag-draw lang ako ng below. Okay, and dito we have yung weight na 400 Newton. Ayan, lang. Ayan, so ano pa yung ibang present dito sa cylinder 1 natin? So dito we have yung normal reaction at B. So here yung NB. And dito naman, we have yung contact force po nung dalawang cylinder natin. And yun po yung NA na hinahanap sa problem. Now, dito we have yung NA. So lagay ko lang yung line of action yan. And let us say ito po ay ito po yung tangent na dito sa below. So therefore, ito po yung NA natin. Ayan. So dito guys, no, looking at our figure, dito sa una, ito po yung cylinder number 1 natin. Ay solvable kagad yung NA natin. Kasi by taking summation of forces vertical, hindi na natin masasama si NB na wala namang value. Pero hindi naman din natin yan magagamit, kaya okay lang. And ito lang yung masasama sa summation of forces vertical natin. Si 400 Newton as well as si NA. So basically, para makapag-summation of forces vertical tayo, kailangan po natin kunin yung inclination or yung angle po nung NA natin with respect to horizontal or vertical, okay lang din. Basta gamay natin no, yung mga trigo functions. So, in this case, kunin na lang po natin itong angle dito with respect to horizontal. Okay, so tawagin ko na lang to as angle theta. Ayan. So, dito, paano natin masosolve si angle theta?
Okay? So, kailangan nating i-analyze itong tatlong cylinders natin no, para ma-solve po natin yung angle theta. So, dito tignan lang natin. So, once pinag-connect po natin itong, sundan nyo lang guys, no? Pinag-connect po natin itong dalawang center natin, considering yung cylinder 1 and 2. And dito connect lang din po natin to, no? And alam natin yung distance nito, 0.3 po yan. Okay? So, dito guys, no, as you can see yung angle po na ito, angle theta, equivalent lang po yan sa angle dito. Okay? So, I hope na nakita nyo yun, no? And itong angle na to, solvable naman po ito since meron po tayo dito yung 0.3 na solve na natin, no? 0.3. And ito naman po ay dalawang radius ng bawat cylinder. So, radius po ng cylinder 1 ay 0.25. And radius po ng another cylinder, that cylinder 2, ay 0.25 ulit. So, basically, 0.25 plus 0.25, that is 0.5. Okay, so I hope na nasusundan nyo pa guys, no? Pero para mas ma-imagine nyo, try kong mag-redraw ng another figure. Ayan, so ilabas ko lang to guys, itong triangle dito, para mas makita ninyo. Ayan, so ito po yun, no? So ito po ay 0.3. Ayan, so 0.3 po ito. And ito naman ay 0.5. So therefore, solvable po kagad yung angle theta natin. And mag-cosine function lang po tayo, yung ka, no? So cosine ng theta, equivalent po yan sa adjacent all over yung hypotenuse. So adjacent po natin dito 0.3, hypotenuse naman ay 0.5. So therefore, we have here cosine ng theta equal po yan sa 0.3 divided by 0.5. And ang theta natin dito, equivalent lang yan sa, pakita ko lang guys, no? We have here, arc cosine na lang gamitin ko. Arc cosine ba yun? So yun, inverse cosine pala ng 0.3 divided by 0.5. So this give us, ayan, 53.13 degrees. So theta pala natin ay 53.13 degrees. Ayan. Okay? Ayan. So, 53.13 po ito. Lagay ko lang din guys, no? So, therefore, dito, pwede natin tayong mag-take ng summation of forces vertical. And again, kapag nag-take po tayo ng summation of forces vertical, ang kailangan natin dito ay yung vertical component po ng NA. So, yung horizontal component, hindi naman na natin dyan magagamit. No? We have here yung vertical component po ng NA, that is NEY. Okay? Pero completoin ko lang din, no? Ayan. So, taking summation of forces vertical is equal to 0, assuming upward is equal to downward. So, dito we have yung upward force natin na NAY. And take note na yung NAY natin is equivalent lang po yan sa NA sine ng ito, 53.13 degrees. So, here, NA sine ng 53.13 degrees, equivalent lang po yan sa yung weight natin na 400. So, therefore, dito, masasolve natin kagad si NA. Ayan. So, NA po natin is, solve ko lang, no? We have here, 400 divided by sine ng 53.13 degrees. So, ito ay 500 Newton. And ito na po yung sagot natin for number 2. So, mabilis lang din pala. And sige guys, last question tayo. For question number 3 naman, balikan ko lang no, ay natakpan. So, sabi dito, and if coefficient of friction at E, so may binigay pong coefficient of friction dito sa may E. And yan po ay 0.15. Ano daw po yung friction force dito sa may point E? Okay, so siguro copy ko lang din itong figure na to. Hindi, ito na lang pala ang copy ko. Ano ulit yung tanong sa number 3? Sa number 3, given that, wait lang, naglalag. And so given that ang mu daw po natin sa E, or coefficient of friction is, ilan yun? 0.15. Tama ba? And 0.15. Ano daw po yung frictional force natin sa E? Ayan. So, ano daw po yung frictional force natin sa may point E? F.
Okay? So dito guys, no, before tayo makarating sa E, kailangan muna nating daanan itong cylinder number 2 and cylinder number 3. Okay? So, kanina na-analyze naman na po natin si cylinder number 1. Bubulol ako. So, after natin sa cylinder number 1, proceed po tayo dito sa cylinder number 2. And then, after natin sa 2, proceed po tayo sa 3. And with that, masasolve na natin yung NE. Kapag nakuha na natin yung contact force po sa my point C. Sige guys, gawin natin yan. Pero, kunin ko muna ito na itong figure natin sa my cylinder number 1. Ayan. So, dito, no, i-extend ko lang yung line of action nito. Kasi by action-reaction, kapag transfer natin tong normal force at A dito sa cylinder number 2, equal lang po yan. Okay? So, kindly take note of that. Ayan. So, copy ko lang tong cylinder natin. Wait lang. Ayan. Wait lang guys ha, ayusin ko lang. Ayan, so dito yung point A natin. Nagulo-gulo yung figure natin. Okay, so again, nandito po yung point A. And take note by action-reaction, yung NA po natin ay matatransfer po yan dito sa may cylinder number 2. Okay, so same po yung magnitude, pero opposite po yung direction. So kung upward po dito sa cylinder number 1, ay pababa naman po dito sa cylinder number 2. So take note, cylinder number 1 ito naman cylinder number 2. And dito naman we have yung cylinder number 3. So therefore, yung magiging direction po ng NA natin is paganto na po siya this time. Okay? So kailangan pa rin natin itong angle na ito. Okay, so tawagin na lang natin itong angle alpha. Pero take note guys, na itong angle alpha natin, kahit isolve po natin yan, equivalent lang din po yan sa 53.13. Okay? So saan ba yung tinuturo? Basta sa math, no? Sa basic math, tinuturo po na itong angle na to, yung 53.13, equal lang din po siya dito. Okay, in this case, ito po yung angle alpha natin. So kahit hindi ko na lang ipakita no, kung paano na-solve itong angle alpha dito. And equivalent lang po yan sa 53.13 degrees. Ayan. And take note na mayroon pa rin tayo ditong mayroon pa rin tayo ditong weight sa cylinder number 2. So at cylinder number 2, we have here yung weight na 400 Newton pa rin. So, kompletuhin ko lang din, no, yung free body diagram natin dito. We have here yung ND. Ayan, and ano pa? Dito naman we have yung contact force sa C. And yun po yung NC naman. Ayan. So, dito, alam naman natin na yung NA, na-solve na natin yan kanina. Equivalent lang po yan sa, ito, yung na-solve natin kanina na 500 Newton. So, NA natin dito ay 500 Newton po yan. And by taking summation of forces vertical, masasolve po natin sa NC. Now, so focus tayo dito sa cylinder number 2. So, lagay ko lang at cylinder number 2. Ayan. Take lang po tayo ng summation of forces. Vertical is equal to 0. Ayan. So, here yung upward force na NC. And then, downward force naman natin, we have NA and 400 Newton. And take note dito, no, sa NA, yung vertical component pa rin po yung magagamit natin. Since summation of forces, vertical po tayo. So, basically, NAY, no, tayo dito. So, here yung NAX and NAY. Ayan. So, dito na mag-take lang po tayo ng summation forces vertical. We have here yung upward na NC. And take note guys na itong NC natin, equal lang din po yan dito sa 53.13. Okay, so hindi na natin yan isolve. Pero kung gusto natin, pwede naman natin i-prove. So, try natin consider itong triangle po na ito. Ang laki. Okay, and di ba guys, itong dimension po nito sa may baba, 0.3 po yan. So, ito po ay 0.3. Dito naman, ito pong naka-incline na part is
dalawang 0.25 and that is 0.5. So, therefore, solvable kagad yung angle. Ito, tawagin na lang natin to as angle beta, no? Yan, so angle beta po dito and solvable po yan kagad. So, by cosine function ulit, we have cosine ng beta is equal to adjacent natin na 0.3 all over yung hypotenuse pa natin na 0.5. So, without solving, since pareho naman yan kanina, equivalent lang din po yan sa 53.13 degrees. So, yung beta pala dito is 53.13 degrees lang din. Okay? So, therefore, dito we have NC sine ng 53.13 degrees is equal to, we have here 400 plus NA sine ng 53.13. So, therefore, dito, masasolve natin si NC. So, itong NA pala dito, no, lagay ko na lang siya as 500 since yun naman yung value niya talaga. May space pa pala dito. We have here 500 sine ng 53.13. So, therefore, masasolve po natin si NC. So, pakita ko lang din guys, no. We have here, ayan, NC, alpha x, sine ng 53.13 is equal to 400 plus 500 sine ng 53.13. Yan, so solve ko lang. Ang masasolve nating NC dito is, ito, 1,000 Newton. Okay, so ito po ay 1,000 Newton. So basically, nasolve na natin sa NC. Okay, so here yung NC na 1,000 Newton. And again, by action-reaction, no, transfer lang po natin itong 1,000 Newton na NC dito po sa may cylinder number 3. Okay, so continue lang ulit natin yung line of action nitong NC natin. Okay, so dito we have yung NC. And take note, no, na pareho lang po ito, 1,000 Newton yung load. And then yung angle is 53.13 pa rin. Okay, and completing ko lang yung free body diagram natin. We have here yung 400 Newton na weight. And then dito we have yung normal force at E. Pero take note guys na dito this time, mayroon na po tayong coefficient of friction. So therefore, dito we have yung frictional force na pataas. We have here yung frictional force na Fe. Wherein, ang given po dito na mu at E is 0.15. Excuse. Ayan, so ano pa ba? So may kulang pa, no, yung NF. Pero hindi naman na natin yung nagagamit kasi magtitik na lang tayo ng summation of forces horizontal. Okay, so dito na by taking summation of forces horizontal, ang present lang po dito ay si NE as well as si NC. So gawin na lang po natin yun. So summation of forces, lang. Horizontal is equal to 0, assuming to the right is equal to the left. We have here yung NE na equal lang po yan sa NC na 1,000 cosine ng 53.13 degrees. So, solve na po natin sa NE. NE natin ngayon ay, ito, we have 1,000 sine ng, cosine ng 53.13 degrees. Ito ay equal lang sa, ayan, 600 Newton. Pero, hindi pa po ito yung hinahanap sa problem natin. Kasi ang tinatanong ay si Fe. Pero alam naman natin guys no, na ang formula po ng frictional force, F, ay equal lang po yan sa mu n. Okay? So, recall lang natin. F po natin ay mu n. Or in this case, we have mu ne. So, substitute lang po natin. Ang mu natin dito is 0.15. And then, ang ne naman ay 600. So, therefore, masasolve natin sa Fe. And equal lang po yan sa, solve lang natin, no? We have here 0.15 no answer. And that is 90 Newton. Okay, so ito na po yung end ng situation natin. I hope na nasundan niyo guys. And pa-subscribe naman kung nakatulong sa inyo itong lecture natin. And ayun, dapat talaga baunin natin yung concept ng equilibrium sa statics. Kasi sabi ko nga, ang lawak ng application nun. And once nagamay nyo ang equilibrium,
ay kayang-kaya nyo nang isolve yung mga problems na pwedeng ibigay sa board exam under ng statics. Okay, so ito lang guys. I hope na nasundan ninyo. And again, thank you for watching. Palike na rin yung video. Bye!